mga babae ay dapat magpasakop ng luhusan sa kanyang asawa. Amen? Bakit kailangan magpasakop ng asawang babae sa kanilang asawang lalaki? Pag-alaman po natin yan ngayon. Ang pagsunod sa asawang lalaki ay naayon sa kautusan ng Panginoon. Amen po? Ito po ay hindi sabi ni pastor o sabi ni Laman. Ito po ay kautusan ng Panginoon at para maging maayos ang ating pamilya o pagsasama ng mag-asawa. Amen po? Ayan po ang first point ko. Ang pagpapasakop ay isang mahalagang paksa na pumapaloob sa kaugnayan mag-asawa. Amen po. Bilang asawang babae na ayon po sa kautusan, mahalaga po bilang mag-asawa ang babae magpasakop sa lalaki. Nagkakaroon po ito ng maayos na pagsasama. Amen po. Ayun ang sunod naman po. Salin sa salitang Grego at hypotaspo, ibig sabihin ay pasakop ito. Ay nangangahulugan, nangangahulugan ang pagpasakop sa Diyos sa pamahalaan ko asawang lalaki. Nalipat ba na? Doon nga tayo sa first point. Amen? Kung ikaw ay nagpapasakop sa asawa at sa Panginoon, kung ikaw ay bilang ikaw babae, nagpapasakop ka sa asawa mong lalaki at sa mga maayos nitong gawa, ay nangangahulugan na nagpasakop ka rin na sa ating Panginoon. Amen po. Gayon din naman, tayo mga babae ay dapat magpasakop sa ating asawa tulad ng kanyang pagpapasakop sa Diyos. Amen po. Magpasakop ka sa asawa mo, nagpapasakop din sa Panginoon. Tayo mga lalaki, at kung di tayo nagpapasakop sa Panginoon, tapos mali pa ang ating ginagawa, paano natin masasakop ang ating asawa? Amen po ba? Si Jesus ay nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos Ama, at tayo ay dapat magpasakop sa kapangyarihan ng ating asawang lalaki. Amen po. Tulad ng Panginoon, nagpasakop siya sa kanyang Ama. Dapat magpasakop din po ang mga babae sa Ama ng tahanan. Amen po. Hanggang saan dapat magpasakop ang asawang babae? Yan po, mababasa po natin yan sa 1 Peter 3:6, chapter 3 verse 6. Yan po yung si Sarah, tinawag niyang Panginoon si Abraham. Yan po, nagpasakop si Sarah kay Abraham. Amen po. Kung ang asawang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa, siya ay sumusunod sa kaloob ng Diyos at hindi siya kailanman papabayaan ng Diyos. Amen po. Napakalinaw po sa ating mga babae. Napakalinaw po sa mga babae. Kung nagpapasakop kayo sa inyong asawa, ibig sabihin, sumusunod po kayo sa kautusan ng Panginoon. Amen po. Bibilis lang pa kasi. Second point po. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat ang kaloob ng Diyos. Amen po. Dapat po magpasakop ang mga babae sa asawang lalaki. Kasi yun po ang kaloob ng Diyos o utos ng Diyos. Amen po. Yan po ay mga example lang po yan ng mga mag-asawa center ang Panginoon. Yan po si Kuya Bon, kasali si Kuya Bon, si Ate G.
tsaka si Pas Alex, si Pas Bati. Sila Ate G pala yan? Opo, yan si... Batch. Yan po yung mga, ano po, yung iba po talaga pagka ang Panginoon po ay nakasentro bilang sa mag-asawa. Kasi nag-aaway po pero hindi naghiwalay. Kasi kung ang mag-asawa po ay wala pong Panginoon na nagsisentro sa kanilang pagsasama, malamang po yan, divorce agad. Amen po. Konting away lang na tayo pong bilang tayo po ay Kristiyano at lingkod ng Panginoon. Alam po natin ang ano po ba ang tamang kautusan. Amen po. Yan po, second point, pagmamahal ng asawang lalaki. Matatagpuan po ito sa Efeso 5, nalilipat. Hindi ko ginagawa eh. Efeso 5, verse 25-27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihahandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Amen. At verse 27, ginagawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ng kulubot man upang ito'y maging banal at walang kapintasan. Amen po. Bilang Kristiyanong lalaki po ay dapat gawin natin ang lahat ng ikakabuti sa ating asawa kahit buhay natin ang maging kapalit para lang sa kaligtasan ng ating asawa. Amen po. Tayo po ay mag-sacrifice bilang lalaking Kristiyano. Tayo po ay mag-sacrifice kung ano man po yung para po ikakabuti sa ating pamilya. Amen po. Amen. Yan ang verse. Iyan ang lalaki, ang kanyang ama, iiwan pala yan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ang kanyang asawa. Amen po. Kaya mga lalaki, bilang Kristiyanong lalaki, sa hirap at ginawa, dapat kasama po natin ang ating asawa. Hindi na po tayo pwedeng umasa sa ating magulang. Amen po. And next, inaasahan ng Kristiyanong asawang lalaki ay handang ibigay ang lahat kasama ang kanyang buhay kung kinakailangan para kapakinabangan at kapakanan ng kanyang asawa. Amen. Yun po yung sinabi ko kanina, kailangan po natin mag-sacrifice sa ating pamilya. Amen po. Maraming pagkakataon na isang Kristiyanong asawang lalaki ay isang ama din. Ang ama, tungkulin ng asawang lalaki at ng ama ay magkaugnay. Amen po. Kung paano po pangalagaan ng isang ama ang kanyang mga anak, ganun din niya pinalagaan ang kanyang pamilya. Amen po. Kung paano minahal ni Jesus ang kanyang iglesia, ganun din dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanyang asawa. Amen po. Tayong mga lalaki po, kung paano magmahal ang Panginoon sa atin, dapat ganun din po natin mahalin ang ating asawa. Amen po. Kung hindi natin mahal ang Panginoon, ay paano po natin mamahalin ang ating asawa ng
tunay, paano po natin siya mapapasakop sa ating sarili. Amen po? Mahalin ng asawang babae kagaya ng pagmamahal sa inyong sarili. Paano ba inaalagaan ng ating sarili? Paano ba natin inaalagaan ang ating sarili? Kumakain tayo, hindi natin sinasaktan ang ating sarili. Dapat po, ganun din po natin alagaan ang ating mga asawa. Hindi po natin sila sasaktan, papakainin po natin sila, at aalagaan. Amen po. Dapat tuparin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at ganun din naman ang babae. Amen po. Tayong mga Kristiyanong lalaki, kung ano po ang tungkulin at kautusan ng Panginoon, dapat natin itong sundin. At lagi po nating tandaan at lagi po natin itanim ito sa ating puso't isip. Sa mga babae naman po, babaeng Kristiyano, huwag na po natin kalimutan at lagi nating tandaan ang pagpapasakop. Magpasakop tayo sa ating mga asawa at kaloob ng Panginoon. Ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa ay kaloob yan ng Panginoon. Amen po? Para naman po sa mga walang asawa, wala pang asawa, mas mahina po ang pipiliin o darating po sa inyo ay nagpapasakop po sa Panginoon. Paano naman kung hindi nagpapasakop ang asawa niyo sa Panginoon, yung mapapangasawa niyo? Paano pa siya, kung hindi siya nagpapasakop sa Panginoon, paano niyo siya mapapasakop? Amen po. Ganun din naman sa mga babae, dapat ang piliin niyo yung may takot sa Diyos. Amen po. Kahit nga po nagpapasakop na sa Panginoon, nagkakamali pa rin eh. Yun pa kayang unbeliever. Amen po. Third point po, ang pagtupad sa pangako. Amen po. Matatagpuan po ito sa chapter 5, verse 28-29. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong mamumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang papakainin at aalagaan tulad ng ginagawa ni Heso Kristo sa Kristo sa Iglesia. Amen po. Wala tayong gagawin bilang Kristiyano sa ating asawa. Sundin lamang ang mga utos na ito. Ito po, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po. Kung mahal tayo ng Panginoon, mahalin din natin ang ating asawa tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Nagsakripisyo po ang Panginoon ng buhay niya para sa atin. Ganun din po tayo, magsakripisyo po tayo para naman po sa ating asawa. Amen po. Mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal nyo sa Panginoon. Amen po. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat ganun din po natin kamahal ang ating asawa. Kumbaga, number 1 po nating mahalin ang Panginoon, pangalawa na po yung asawa. Amen po. Mahalin ninyo ang inyong asawa ayon sa utusan ng Panginoon. Ayan po, ang pagmamahal po sa asawa ay nauutos po yan sa Panginoon. Huwag po nating sasaktan ang ating asawa, huwag po nating papabayaan. Sa halip po, busugin po natin sila ng pagmamahal. Amen po. Mahalin ninyo ang asawa tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Amen po. Paano ba natin alagaan natin ang ating sarili? Mas ganun din po, mas alagaan pa. Minsan nga, di ba, hindi pa natin naalagaan yung ating sarili, pero yung ating asawa naalagaan natin. Amen po. Kung ikaw naman ay wala kang alaga sa sarili, huwag ka na mag-asawa. Mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag sasaktan at laging igana. Amen po. Nakapaloob po yan sa Colossus 3:19.
Amen po. Huwag po nating mga lalaki, huwag po nating sasaktan ang ating asawa. Sa halip po ay igalang natin at mahalin. Amen po. Conclusion po, matatagpuan po ito sa mga taga-Korinto 11 verse 3. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nakakasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ay nakakasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ay nakakasakop kay Kristo. Amen po. Ang mga babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Ang lalaki po ay ulo yan ng pamilya. Amen po. Siya po ang padre di pamilya. Amen. Nagpapasakop ng asawang lalaki sa Panginoon. Magpasakop din po kayo, mga babae, sa lalaki. Pag ganun po ang ginagawa nyo, para pong sinunod nyo na rin ang utos na Panginoon. Amen po. Challenge po. Matatagpuan po ito sa Taga-Efeso 5:33. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Amen po. Sa may mga asawa na po, malinaw na sa atin kung ano ang kaloob ng Panginoon. Amen po. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at wag niyo pong sasaktan o papabayaan. Lagi ninyong igalang, lagi ninyong mahalin. Amen po. Sa mga babae naman po, igalang ninyo ang inyong asawa. Huwag niyong sisigawan, huwag niyong mumurahin o babastusin. Amen bro. Huwag niyong sisigawan o mumurahin. Lagi po niyong itata kung ano po yung kautusan ng Panginoon. Amen po. Yun lamang po. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Yes Lord. Hallelujah, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon. Naway ikaw lamang po ang magsentro sa bawat pamilya, Panginoon. Ganun din po sa mga asawa, Panginoon. Ikaw lamang po ang sentro sa kanilang pagsasama, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin mga salita na nagmumula ngayon sa iyo, Panginoon. Panginoon, naway ma-apply po namin ito sa aming mga asawa, sa aming pamilya, Panginoon. Ang mga kautusan nito, Panginoon, na kaloob mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming patuloy na pupurihin, sasamahin. Noon ngayon at pagpakailanman in Jesus' name.